Ako sa labas ngayon, no? Tingnan nyo yung aming driveway. Ayan. Oh, puro yellow. Yellow yan, ano? Parang skating rink na din. So, skating rink doon, hanggang dito ay skating rink. Diba? Oh, dulas yan. Pagka hindi ka naka winter tire, eh, dudulas-dulas ka lang dyan. Oh, ayan. Kasi nga, naglulusaw na ngayon positive, no? So, ayan, alis muna ako at pupunta kami ng household. Hello there and welcome back to our Joyful Journey Canada. Ayan, so simula nga po nung nagbigay ng patikim na guideline ang IRCC about sa home care pilot program na PR on arrival, na of course ay gusto nila na itong mga tao dito ang unahin, which is very very good, ano. So simula nga po niyan talagang na-excite na, no, yung ating mga aplikante dito sa home care program na to, na makapagbibigay sa kanila ng immediate at garantisadong PR status, no. So yung iba ay magandang balita ito para sa kanila. Like for example, ako may kakilala akong dating teacher, then co-teacher ko din, tapos nasa Quebec sila tas unfortunately parang sa Quebec ay tinanggal yung French, nila, yung libreng French lesson nila, kasi sa pagkuha ng PR yun kailangan, 'di ba, ka din sa French. Unfortunately tinanggal nga yun before, so ito pwede siyang makakuha ng, so nagwo-work pala siya doon as caregiver, no. So pwede siyang makakuha o mag-apply dito ngayon sa outside Quebec, no, ng anything, basta makakuha siya ng job offer, full-time job offer, ay pwede siya doon kasi may experience naman na din siya, dahil last year pa siya na nasa Quebec nag-start magtrabaho. So yun, magandang opportunity yun, no, para magkaroon sila ng PR dito sa Canada. So yung iba naman ay talagang medyo desperado na gaya itong isang nagtatanong, ano. So tinatanong niya kung meron daw ba na nakapagpo-provide ng 6 months na caregiving course, parang ganyan, or parang child care course, na kukuhanin niya lang daw within 2 months. So, shortcut siya, no? Na of course, alam naman natin kung anong ibig sabihin yan. Baka naghahanap lang siya ng magbibigay ng certificate, no, na pwede niyang magamit sa kanyang pagpasok dito sa sa home care pilot program na ito. So ayan, so bad po yan, ano po tayong gagawa ng ganyan, kasi hindi natin pwedeng i-shortcut yung mga ganyan, dahil talagang it is given 6 months for a reason, dahil napakadami mo din namang aaralin, and importante din naman yung mga pinag-aaralan dito. So kami noon, doon nga pala sa mga papasok, no, tsaka dyan sa Pilipinas, although hindi pa bukas or later date pa bubuksan yung mga para sa outside Canada, ang kuhanin yung training experience ninyo at yung magbibigay sa inyo ng caregiving training ay yung TESDA certified, no, na mga training center. Kasi syempre sa atin yun ang parang governing body ba, no, ng mga institusyon. Pagka training certified yung institution, makakasiguro ka na well knowledgeable yung isang tao na nag-graduate doon sa institution na yon. Tapos kung makakakuha kayo ng NC certification, di much better yun kapag may ganun. Pero nung kami naman, hindi naman hinanap yung NC2 na certification na yun. Basta yung pag-graduate mo lang do sa institution na TESDA certified yun. So nag-run yung caregiving course namin na yun for 6 months, no. Tapos, syempre, talagang papasukan mo yun, ano? Tapos may mga OJT kayo doon, may mga on-the-job training about sa child minding, pupunta kayo doon sa isang child care facility,
Tapos ilang linggo din yon na nag-OJT kayo doon. Punta kayo sa hospital, ilang linggo din yon na umiikot kayo doon sa pedya, doon sa emergency, kung saan saang mga department no ng ospital, para may experience naman kayo at may idea kayo kung ano ang nangyayari doon sa mga ano na yon. But I think most commonly na kinukuha din talaga kasi doon sa atin hindi caregiver no, mga nurses talaga yung mga nag-work sa ganon. Pero syempre pagpasok mo dito, ayun, possible na ma-accept ka sa caregiver sa mga ganon. At least alam mo na yung gagawin mo. Tapos sa mga geriatrics din, doon kayo titira sa home care, no? Tapos kasama nyo yung alaga nyo. Ako noon nakatabi ako dun sa alaga ko, no? Pag nung nag-OJT kami. Kainaman lang dun sa aking alaga ay hindi siya ano ba yan? Kumbaga, ayaw niya ng papaliguan siya, ayaw niya ng ganon. Kasi parang, una sa lahat, nahihiya daw siya. Tapos para bang gusto niyang may pride pa rin siya sa sarili niya, na kaya niya pa rin. Ganon yung aking inalagaan during that time. So, ilang linggo din kami doon na nag-OJT. So, yun, very valuable din talaga yung mga makukuha na experiences doon sa training na yon. Tapos, kaya yung iba, sabihin nila, ano lang naman ba yung dyan? Ano lang ba naman yung aaralin mo dyan? Pag-aalaga lang ng bata o pag-aalaga lang ng matanda. Hindi basta-basta eh. Yung preparation sa iyo, ako nashock ako nung yung alaga nung isa is nagkakalat talaga ng dumi. Yung ganon. Kita ko tapos tinawag yung isang talagang nag-aalaga doon sa matanda. Nako, pinagsashaweran ng hinugasan ng hose, ganyan, tinanggalan ng diaper, hinugasan ng hose. Yung mga ganun, talaga ako, na-shock din ako sa ganun eh. Tapos, yun, sabi ko nga, buti na lang yung aking alaga, kahit papaano, ready pa siya sa pag-aalaga sa kanyang sarili, ganun. Ang mo lang sa kanya, pag siya ay CCR, alalayan mo, yung mga ganun ba, at saka yung company ba, na lagi kang andun na kasama siya, yung sa pag-inom ng gamot niya, kung may mga gamot, dapat naka-schedule yung mga yon sa pagkain niya, you have to make sure na nakakain siya, yung mga ganun. Yung sa amin, one-on-one kaya madali lang, pero dito, alam kong ang caregiver dito hindi one-on-one, unless siguro kukuhanin ka as yung bantawag dyan, private na caregiver ng isang elderly, ganon. O isang individual na merong kailangan na medical support, yun. So, one-on-one lang yun. Pero kapag nasa home care ka, I think, marami yun, no, na kinikater nyo na So, yun, mga experiences yun na hindi rin matatawaran. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi mo pwedeng na puro theoretical lang lahat na ganito, step by step, kapag dumumi, ganito muna, ganyan muna, ganun muna. Hindi iba kapag naka-actual ka na talaga, iba yung mental preparation mo pagka naka-experience ka ng mga ganon. Tapos marami pang umuwi sa amin during that time na di na nila kaya, ganon, yung mga nilang matatanda, kasi nga daw nagpupunas ng dumi sa kanila, ganon, dudukotin daw dun sa sa diaper, tapos ipupunas sa kanila. Nako, uwian sila, kanya-kanyang kanya-kanyang ang tawag dyan, kanya-kanya silang dahilan. Keso yung anak daw niya ganon, yung isa naman parating daw yung asawa niya galing ganyan, ako ano na. Kaya, ayun, ako naman very thankful noon na dire-diretso yung aking naging experience doon. At kaya nakakuha naman ako, nakatapos din naman. Kasi kung hindi mo talaga maitatagpos yun, yung OJT na yun, hindi ka makakakuha ng certificate. Uulitin mo ayoko nang umulit. Siyempre, ang hirap din naman, Tsaka wala namang problema doon sa aking alaga. So, ayun lang. Kaya, itong mga nagmamadali na to, So, sabi nga nung ibang mga nagko-comment, sabi nga nung isa, ito ikang mga klaseng aplikante na to,
ay ito yung mga aabuso sa sistema ng Canada, sabi. Kasi nga naman, syempre, di ba? Ala ka pang nagsisimula ka pa lang, mag-a-apply ka pa lang ang hinahanap mo na shortcut na kaagad, di ba? Sabi naman ng isa, sure, meron akong alam na ganyan. Tapos nag-comment naman yung nag-post. Sige, if ever, kontakin daw siya, gano'n. Talagang very willing siya na humanap ng gano'n. And then, may mga nagko-comment na, yeah, it's a good way to be scammed, sabi nung iba. Kasi nga naman, yung mga ganito na desperate na na tao na makakuha ng mga certificate katulad niyan, no? Ito yung mga willing magbayad ng kung magkano para lang mabigyan sila ng mga certificate na katulad niyan. So, yung mga certificate naman na to, syempre, pag minsan, talagang may na-fake, pero I think nakukuha naman to nakikita or ano man tawag dyan, yung they will find a way na makita na ito ay mga hindi totoong certificate din, no? Kung hindi man at ikaw ay makakalampas doon, yun nga, sabi ko nga, paano yung pagpasok mo, tapos ganun pala yung dadatnan mo na situation, di ba? So, baka lang din hindi ka magtuloy as a caregiver. Baka lang din ang hinabol mo ay yung pagiging PR at hindi ka na mag-serve as a caregiver, which is yun nga yung dahilan kung bakit ka kinuha, right? So, ayun. So, what else? Isa pang nagtatanong is sabi niya, pwede daw ba na meron daw kasing willing mag-sponsor sa kanya, yung tito daw ng asawa niya. Tapos, yung tito ng asawa niya ay elderly na. So, yun daw yung magiging employer niya mismo. And then, yung asawa niya magtatrabaho. So, pwede daw ba na ang experience ng asawa niya as caregiving ay yung pag-aalaga ng kanyang mga anak? So, of course, doon pa lang sa na ang sabi ay relevant na work experience. So, kung ang matanda ang aalagaan mo, dapat ang inalagaan mo na experience mo ay yung nakatatanda din, 'di ba? Tapos kung yun namang bata ang aalagaan mo dito or yun ang magbibigay ng job offer sa iyo, syempre ang experiences mo dapat ay sa bata din kasi yun ang relevant na experience. So, ayun, so although parehong caregiving yon, pero kumbaga magkaiba naman ng mga need yung mga yon, Pero dun sa nabasa kong either may 6 months experience ka sa pag-aalaga or meron kang 6 months caregiving experience, no? So, yun yung sa mga nandito na sa in Canada na. Pero doon sa mga nasa labas, wala pa namang konkretong guidelines about dyan. Although, ala pa naman talagang konkretong guidelines, pati yung mga nasa loob. Pero, I think halos ganun na din yun, no? Kumbaga, mag-o-open na lang yan sa March 31. So, yung iba, mag-anta-antabay na lang po yung mga manggagaling sa Pilipinas. Again, wag po kayong gagawa ng mga shortcut na ganito kasi one way or another, mafa-find out yan noong sa inyo, nung officer na hahawak kapag kayo po ay nagpunta na rin at tinatanong na kayo. Lalo ngayon, napakahigpit ng mga pagtatanong. Nung time namin, very lucky kami kasi hindi pa ganun kahigpit ang Canada during that time sa mga pumapasok. Pero ngayon, di ba, binigyan na ng parang full authority yung mga immigration officer na i-evaluate kung sa palagay nila ay ikaw ay naglalay doon sa iyong mga inassume sa application mo, pwede ka nilang hindi patuloyin dito sa Canada. So, napakabigat po nun, na para i-gamble natin, no? So, ang gawin nyo lang po, yung mga totoo lamang, ang ilagay nyo doon para hindi po kayo mahuli at hindi kayo ng parang misrepresentation, parang ganyan, kasi di totoo yung mga pinaglalagay mo doon. Makikita nila yan, syempre trained sila sa ganyan, kumbaga sa
sa art of questioning, meron silang mga way para paikot-ikutin, para makita kung talagang tama ba yung sinasabi mo. Like for example, dun sa mga experience na yun, pwede silang magtanong kung ano-ano ba yung mga na-experience mo dito. Diba? Kung ala ka naman talagang experience doon sa bagay na yun at nagbe-made up ka lang, makikita at makikita. Kahit naman normal na tao no? Kung magtatanong sila at nagsisinungaling yung isang tao at nag-assume siya ng kung ano-anong bagay, mahuhuli yun. How much more sila? Sigurado yan may mga training sila sa ganyan. So, ayun, no? Yung mga papunta pala dito na under pa rin ng old pathway at hindi kasama doon sa PR on arrival. Sa pagpunta nyo dito, just make sure na alam ninyo, sa ulado ninyo yung laman ng inyong kontrata. Yan, very important yan. Kasi, once na kahit totoo, no, yung ano nyo, kung hindi nyo naman alam yung laman, di ba, parang paano yung papatunayan sa kanya na talagang legit yung inyong job offer kung hindi nyo alam kung ano yung nilalaman, kung gaano kakatagal mag-work, yung oras ng trabaho nyo, dapat kabisado nyan, yung rate, yung nature ng trabaho nyo, dapat may kahit papaano may background na kayo doon sa aalagaan nyo, kasi pag-uusapan nyo yan during the time na nag-apply ka doon sa employer, diba? Pag nakakuha ka na ng bago ka bigyan ng job offer, ay napag-usapan nyo na yung mga bagay na yan. So, kahit paano, may background ka na dyan. What else? Yung sa living arrangement, dapat alam nyo din yan. Tapos, yung mga off nyo, kung bibigyan ba kayo ng off, ano pa bang pwedeng mga possible na itanong? Basta a lot of stuff about doon sa inyong magiging trabaho, kailangan ay alam nyo. Kahit paano mag-review din kayo ng mga yun. Kasi minsan, syempre pwede din nating makalimutan yun, di ba? Hindi naman pwedeng every time titingin ka ng titingin. So, mas mainam din na ready kang nandun na kumbaga very natural na lang kapag ka ikaw ay sasagot doon sa mga question. Tsaka huwag kayong magpayabang doon sa immigration officer sa pagsagot ng mga tanong, yung very casual lang, kung ano lang yung itanong, yun lang yung sagutin nyo. Huwag nyo nang palawigin pa yung mga sagot-sagot ninyo at baka doon pa kayo baka sabihin niya parang defensive ka kasi dami-dami mo sinasabi, yun lang naman yung tanong, mga ganun ba. Yun, kung ano lang yung tanong, siya nyo lang sagutin ng diretso, huwag na yung paligoy-ligoy. Tsaka, syempre, in all truthfulness dapat yung mga isasagot nyo to sa kanyang mga questions. So, yun lang naman ang tanging dito. Kailangan tunay yung inyong mga ilalagay do sa inyong application. Tsaka, ayun, dapat prepared. Sayang pag andun na kayo, tapos papauwiin lang din kayo, diba? Sayang naman namasahe na kayo't lahat. Yan, napakahirap no? Mamasahe ka na't lahat uuwi ka pa rin, di ba? Laki-laki nun. So, yun na nga. So, lahat ng ito naman ay lahat ng preparation naman na ito ay para naman sa magandang future ng natin at ng ating family. Ayan. So, I hope everybody's doing great. God bless us always, and thank you for watching. Bye-bye.